Ang kwentong ito ay isang kathang-isip na hango sa mga alamat, kwentong bayan, at paniniwala ng mga Pilipino hinggil sa mga nilalanggayan ng aswang. Bagamat may mga bahagi ng salaysay na tila hango sa totoong buhay, ito ay isinulat para sa layuning aliwin, takutin, at pukawin ang imahinasyon ng mga mambabasa. Ang anumang pagkakatulad sa tunay na buhay, lugar, pangalan, o pangyayari ay pawang nagkataon lamang at hindi sinasadya. Hindi rin layunin ng kwentong ito na siraan ang anumang propesyon, gaya ng kapulisan, o ang mga paniniwalang kultural ng mga rehiyon sa Pilipinas. Mag-ingat sa pagbabasa lalo na kung ikaw ay madaling matakot o may takot sa mga kwentong kababalaghan. Mainit at maalikabok ang tanghaling yon nang dumating si Isa Ricardo Carding de la Peña sa Barrio San Gabriel. Isang liblib na lugar ito sa timog ng bayan ng San Vicente, kung saan ang daan ay binubuo ng putik kapag umuulan at alikabok naman kapag tag-init. Inilipat si Carding doon matapos ang sunod-sunod na reklamo ng mga residente hinggil sa mga kahina-hinalang pagkawala ng mga alagang hayop at sa mas malalang kaso, pagkawala ng 2 batang paslit sa magkahiwalay na gabi. Si Carding ay kilala sa pagiging matyaga at magalang. Isa siyang pulis na hindi agad nagpapalakas ng boses, kundi inuuna ang pakikinig. Ipinagmamalaki siya ng kanyang dating destinasyon dahil sa kanyang malasakit sa mga mamamayan, kaya't hindi nakapagtataka na siya ang napiling ipadala sa Barrio San Gabriel, isang baryong matagal nang sinasabi ng matatanda na may itinagong hiwaga. Pagdating niya sa baryo, sinalubong siya ni Kapitan Ernesto, isang matandang lalaki na tila pagod na sa kakaisip. Carding, salamat at dumating ka. Hindi mo lang alam kung gaano kami kabalisa dito, ani Kapitan habang pinapainom ng malamig na tubig ang bisita. Habang tinuturo ni Kapitan ang kwartong pansamantalang tutulugan ni Carding sa maliit na barangay hall, nagsimulang magsalita ang ilan sa mga barangay tanod. Sir, gabi-gabi po may kaluskos sa bubungan ng bahay ni Mang Efren. Ilang beses na naming sinubukang silipin pero parang wala naman. Tapos kinabukasan, patay ang mga manok nila, tuyot, parang sinipsip ng dugo. Hindi pa man nakapahinga si Carding, tila may matindi na agad na banta. Nagdesisyon siyang maglibot sa baryo sa hapon, dala ang kanyang kwaderno kung saan isinusulat niya ang mga detalye ng bawat sumbong. Habang nililibot niya ang daan, napansin niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng ilang residente, tila may pag-asa. Pero may halong takot din sa isang sulok ng baryo, nakilala niya ang pamilya Romero, isang mag-anak na binubuo ni Mang Efren, Aling Lorna at 3 anak. Napansin niyang laging nasa loob ng bahay ang mga bata, tila ayaw palabasin. Sir, kung pwede lang po, bantayan niyo kami pagdating ng gabi, mahina ngunit diretsong sabi ni Mang Efren. Hindi ito karaniwang hiling sa isang pulis, kaya tinanong ni Carding kung ano ba talaga ang problema. Ngunit ang sagot ni Mang Efren ay simple lang, hindi ho namin alam kung anong gumagabi sa amin. Pero hindi na ho ito tao. Lumalim ang gabi at lumamig ang hangin. Sa unang gabi ni Carding sa baryo, pinili niyang manahimik muna at obserbahan. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, tanaw niya ang bahay ng mga Romero. Tahimik ang buong baryo, ngunit may nararamdaman siyang kakaibang presensya, parang may mga matang nakamasid sa dilim. Bandang 12:00 ng gabi, may narinig siyang tila kalmot sa bubong. Hindi yon pusa. Masyadong mabigat ang tunog. Lumabas siya at sinilip ang paligid. Walang katao-tao, ngunit dama niya ang bigat ng hangin. Kumuha siya ng flashlight at nilibot ang paligid ng barangay hall. Nakita niyang may ilang patak ng dugo sa tabi ng kanal, tila sariwa. Sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa likod ng bahay ng mga Romero, ngunit doon na huminto ang bakas. Kinabukasan, maagang pumunta si Carding kina Mang Efren. Nakita niyang may patay na itik sa likod ng bahay, wala na ring dugo sa katawan nito, tila sinipsip. Lalong naging palaisipan sa kanya ang mga kaganapan. Isa siyang alagad ng batas, sanay sa mga krimen at salarin. Pero ang ganitong klase ng pangyayari, hindi niya alam kung paano sasalubungin. Nagdesisyon siyang manatili sa baryo ng mas matagal. Kapitan, ako na ang magbabantay sa bahay ng mga Romero tuwing gabi. Hindi ko man agad maintindihan ang nangyayari, pero hindi ako pwedeng manahimik. Ngumiti si Kapitan at sinabing, mag-iingat ka, Carding. Hindi lang ito basta kriminal. May nilalang sa likod nito. Sa mga susunod na gabi, mas lalalim ang kanyang pagkakaunawa, at mas lalapit siya sa isang mundo na hindi niya kailanman inakalang totoo. Ang unang gabi ng pagbabantay ni Isa Carding sa bahay ng mga Romero ay tila isang eksena mula sa pelikula.
Tahimik ang paligid, ang tanging maririnig ay ang mahinang ihip ng hangin at huni ng mga kuliglig sa palibot. Pero para kay Carding, may bumabagabag sa kanyang damdamin, isang pakiramdam na may masama at hindi nakikita sa paligid. Habang nakaupo siya sa isang bangkong gawa sa kawayan sa gilid ng bahay, hawak ang kanyang flashlight at baril, pansin niya ang takot sa mga mata ni Aling Lorna, ang ina ng pamilya. Tila hindi ito mapakali, yakap-yakap ang bunsong anak. Ang panganay na si Mario naman ay tahimik na nakadungaw sa bintana, hawak-hawak ang rosaryo, habang pabulong na nagdarasal. Sir, hindi po namin alam kung kailan siya dumadating. Minsan, bigla na lang may ingay sa bubong o kaya may tunog sa labas ng bintana. Pero hindi po namin siya nahuhuli, paliwanag ni Mang Efren, habang pinapatay ang mga ilaw sa loob upang hindi mahalata ang presensya nila. Ilang minuto ang lumipas sa katahimikan. Halos kalahating oras na ang nakalilipas nang biglang may marinig si Carding, isang tunog na tila pagkaskas ng kuko sa yero ng bubong. Rale! Rale! Agad siyang tumayo, itinutok ang flashlight pataas. Wala siyang nakita, pero ramdam niya na may mabigat sa taas ng bubong. Sumenyas siya kay Mang Efren na manatili sa loob kasama ang pamilya, habang dahan-dahang umikot si Carding sa paligid. Sa bawat hakbang niya, tumitigil din ang kaluskos, parang may umaalalay sa bawat galaw niya. Pagbalik niya sa harap ng bahay, bumalik ang ingay. Thud! Isang biglaang bagsak ng kung anong mabigat sa likod ng bahay. Dali-dali siyang tumakbo, iniilawan ng flashlight ang madamong bahagi sa likuran. Ngunit wala siyang nakita, maliban sa ilang bakas ng paa sa putikan. Maliit ang mga ito, parang paa ng bata, pero may mahahabang kuko. Tumigil si Carding at nagmasid sa paligid. Napansin niyang biglang tumahimik ang buong paligid. Wala na ang mga kuliglig. Wala na ang huni ng mga palaka. Isang uri ng katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang pag-ungol mula sa punong malapit sa kubo. Yi-yi-yi-yi. Mababa, garalgal at puno ng galit ang tunog. Itinapat niya agad ang flashlight sa direksyon nito. Sandali siyang natigilan. May anino na mabilis na gumapang paakyat sa puno, mabilis na wala sa dilim. Hindi niya ito maaninag ng buo, pero ang isang bagay ang nakatawag ng pansin niya, makikinang ang mata nito sa liwanag, pula, parang nagbabaga. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay. Walang lalabas. Sarado lahat ng bintana at pinto, sigaw niya habang inilabas ang kanyang kutsilyong may hawak na sako na may bawang at asin sa loob. Binigay ito sa kanya ng isang matandang babae sa baryo na si Lola Tinay, na anyay proteksyon daw sa mga nilalang ng gabi. Lumipas ang oras. Walang bumalik na kaluskos. Ngunit natapos ang gabi na hindi na nakatulog ang sinuman sa loob ng bahay. Kinabukasan, may natuklasan silang kakaiba sa bubungan, isang malaking batik ng tuyong dugo, at ilang kumpol ng balahibo ng hayop na hindi nila matukoy. Hindi ito normal, bulong ni Carding sa sarili. Nagpatawag siya ng pagpupulong kina Kapitan Ernesto at ilang matatanda sa baryo. Ibinahagi niya ang nakita at narinig. Ngunit sa halip na mabigla, tila alam na ng mga matatanda ang kanyang pinagdadaanan. Hindi ka na bago, Carding, ani Kapitan. Marami ng pulis ang dumaan dito, pero hindi tumatagal. Yung iba nababaliw. Yung iba basta na lang nawawala. Gabi-gabi siyang dumarating. Pero hindi sa lahat nagpapakita, dagdag ni Lola Tinay. Sa bahay ng mga Romero siya nakatali. May utang silang hindi pa nababayaran. Nagtaka si Carding. Utang? Anong klaseng utang? Napatingin ang mga matatanda sa isa't isa. Hindi agad sumagot. Hanggang sa wakas, si Lola Tinay ang nagsalita. Binalaan na kami noon pa. Ang sinumang sumira sa panatasan nilalang ng gabi, babalikan ng sumpa. Ang lola ng mga Romero noon ay nakipagkasundo sa isang nilalang kapalit ng yaman at kaligtasan. Pero sinira nila ang kasunduan. At ngayon, sinusundo sila tuwing gabi. Hindi makapaniwala si Carding. Isa siyang tao ng batas, sanay sa lohika at ebidensya. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay unti-unting gumigiba sa mga paniniwala niya. Kung ganoon, anya, bantayan natin sila gabi-gabi. Hindi ko hahayaang may masaktan habang nandito ako. Mula sa gabing iyon, hindi na isang ordinaryong pulis si Carding. Isa na siyang tagapagtanggol hindi lang ng tao, kundi ng kaluluwa nilang binabalot ng takot.
Sa bawat gabi na lilipas, mas lalo siyang mapapalapit sa katotohanang hindi lang pala halimaw sa panaginip ang aswang dahil narito sila. Buhay. At naghihintay ng gabing muling makapanira. Kinabukasan ng gabi matapos ang kakaibang ingay sa bubungan, muling bumalik si Essie Isacarding sa bahay ng mga Romero. Ngunit bago pa siya makalapit sa bahay, pinigilan siya ni Lola Tinay. Hawak-hawak nito ang isang bungkos ng tuyong dahon ng sambong at isang maliit na garapon ng langis. Hindi ka pwedeng dumiretso doon ngayong gabi, Hijo, babala ng matanda. Dapat muna kitang pabasbahan. Hindi lang lakas ng loob ang kailangan mo, kundi pati proteksyon ng mga ninuno. Nagpasalamat si Carding at sumunod sa matanda papunta sa maliit nitong kubo sa gilid ng ilog. Doon ay nagsimula ang ritual. Umusa ng orasyon si Lola Tinay habang pinapahiran ng langis ang batok at pulso ni Carding. Inikot-ikot nito ang tuyong sambong sa paligid niya, sabay bulong ng mga sinaunang dasal. Carding, ani Lola Tinay, ang nilalang na umaaligid sa pamilya Romero ay hindi basta-basta. Isa siyang matandang aswang, Baitom ang tawag sa kanya ng matatanda rito. Sinasabing isa siya sa pinakamatanda sa buong rehiyon, at kaya niyang mag-anyong kahit ano, aso, baboy, ahas, o kahit bata. Ngunit ang pinakakinatatakutan ng lahat, ay kapag nagpapakita siya bilang isang matandang babae, dahil iyon ang kanyang tunay na anyo at senyales na may mamamatay. Napalunok si Carding. Hindi siya sanay sa ganitong usapan. Pero hindi na niya maitatangging may hindi maipaliwanag na nangyayari. Tinawag niya ang kanyang kaibigang si Ricardo, isa ring pulis, upang samahan siya sa pagbabantay kinagabihan. Habang naglalakad pa uwi, hindi mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Lola Tinay. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga kwentong madalas itakwento ng kanyang yumaong lola noong bata pa siya. Tungkol sa mga nilalang ng dilim, sa mga babaeng lumilipad sa gabi na may pakpak ng paniki, sa mga taong may dalawang anyo, tao sa umaga, halimaw sa gabi. Pagdating sa bahay ng mga Romero, nadatnan niyang nakayuko si Aling Lorna sa altar, tila umiiyak habang nagdarasal. Si Mang Efren ay abalang naghahanda ng tubig na may asin at nakasabit na bawang sa bawat sulok ng bahay. Wala ang panganay na si Mario. Asan si Mario? Tanong ni Carding. Nasa likod, sinusunog ang tuyong dahon, sabi ni Lola Tinay, pampataboy daw ng masasamang espiritu, sagot ni Aling Lorna, habang pinupunasan ang luha. Sa loob ng bahay, hindi na basta takot lang ang nararamdaman, may kasamang pangamba, at paghahanda sa kung anong maaaring mangyari. Napansin ni Ricardo ang kakaibang tensyon sa hangin. Maging siya na sanay sa mga operasyon, ay hindi mapakali. Habang nagsisimula na ang gabi, nag-ikot si Carding sa paligid ng bahay. Sa bawat sulok ay sinisiguro niyang walang pwedeng pasukan. Itinali niya ang bell sa bintana at sa mga pinto, kung may pumasok o naggalaw, agad silang maaalerto. Sa kalagitnaan ng gabi, muling bumalot ang katahimikan sa paligid. Tila huminto ang mundo. Bigla, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan. Kasunod nito ay ang mahinang tunog ng kampanilya. Ding! 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 Agad na napatayo si Carding at Ricardo. Mabilis nilang nilibot ang gilid ng bahay. Sa bandang likod, may nakita silang anino, isang matandang babae, nakatayo sa ilalim ng puno ng langka. Nakatitig ito sa kanila, hindi gumagalaw. Walang lapitan, sigaw ni Ricardo, ngunit si Carding ay dahan-dahang lumapit, hawak ang baril at flashlight. Ngunit bago pa niya maaninag ng buo ang mukha ng babae, nawala ito sa isang iglap, parang bula. Naiwan lang ang hangin na sobrang lamig, at ang isang piraso ng kulay itim na tela na nakasabit sa sanga. Pagbalik sa loob ng bahay, napansin nilang bukas ang bintana sa kwarto ni Mario. Tumakbo sila papasok, at laking gulat nila wala si Mario. Nagkagulo. Umiyak si Aling Lorna. Napasigaw si Mang Efren. Agad silang naghanap sa paligid, pero parang nilamon ng dilim ang binata. Ang natagpuan lang nila ay isang piraso ng rosaryo at ilang patak ng dugo sa damuhan. Binalikan siya, bulong ni Lola Tinay na dumating ilang minuto matapos ang insidente. Kinuha siya ng aswang para tapusin ang kasunduan. Nagdesisyon si Carding hindi na sapat ang pagbabantay. Kailangan na niyang tuklasin ang buong kasaysayan ng sumpa sa pamilya Romero. Kinabukasan, pinuntahan niya ang pinakamatandang tagapagsalaysay ng baryo, si Casiming. Doon niya nalaman ang buong istorya. Noong panahon pa raw ng mga Kastila,
ang lola sa tuhod ni Mang Efren, ay pinaniniwala ang isang albularya na nakipagkasundo sa isang matandang aswang upang mapanatiling ligtas ang kanilang lupa at pamilya mula sa mga tulisan. Bilang kabayaran, kailangang mag-alay ng isang miyembro ng pamilya tuwing ika-10 taon. Ngunit sa huling alay, tumanggi ang pamilya. Simula noon, sunod-sunod na ang misteryosong pagkamatay ng kanilang mga kamag-anak. Nagiging marahas ang nilalang kapag hindi mo tinupad ang kasunduan, paliwanag ni Kasiming. At ngayon, si Mario ang kabayaran. Napatingin si Carding sa malayo. Kung ganon, anya, babalikan natin si Mario. Kahit pa sa dilim ng kagubatan. Hindi na nakatulog si Essie sa Carding ng gabing iyon. Ang mukha ni Mario, ang huling tingin nito sa kanya, habang sila'y nagkakasayahan pa ilang araw bago ang mga kaganapan, ay patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Buong magdamag, paulit-ulit niyang iniisip kung paano nila hahanapin ang binatang tila kinain na ng dilim. Kinaumagahan, maaga siyang nagbalik kay Lola Tinay, bitbit ang rosaryong natagpuan sa damuhan at ang piraso ng tela mula sa puno ng langka. Huminga ng malalim ang matanda at saka tiningnan ang mga ito. Hindi pa huli ang lahat, anya. Pero hindi mo siya mahahanap sa karaniwang paraan. Ang mga nilalang gaya ng aswang, lalo na si Baitom, ay may sariling mundo. Isang daigdig na pinaghaharian nila sa gabi. Kailangan mong pumasok sa gabi ng mga nilalang. Napakunot no si Carding. Paano yon? Paano ako makakatawid sa ganong lugar? Muling nagsagawa si Lola Tinay ng orasyon. Pinagsama-sama niya ang langis ng nyog, dahon ng banaba at durog na buntot ng butiki. Ipinahid niya ito sa noo ni Carding habang binibigkas ang sinaunang dasal. Sa hating gabi, sa pagitan ng orasyon ng alas 12 at ng unang tilaok ng manok, lalakad ka sa daan papunta sa likod ng sapa. Doon, makakakita ka ng punong balete. Sa ilalim nito, tumindig ka at huwag kakabahan. Kapag naramdaman mong umihip ang malamig na hangin, pumikit ka at magdasal ng 3 Ama Namin. Kapag dumilat ka, hindi ka na narito. Nasa daigdig ka na ng mga nilalang. Wala nang atrasan. Buo na ang loob ni Carding. Isinama niya si Ricardo, ngunit pinigilan sila ni Lola Tinay. Isa lang ang maaaring makapasok. 2 o higit pa ay ikamamatay niyong lahat, mariing babala nito. Kailangan matibay ang paninindigan mo. Sa loob ng mundo ng dilim, lahat ay panlilin lang. Gabi ng sumunod na araw, tahimik na lumakad si Carding sa direksyon ng sapa. Hawak niya ang rosaryo ni Mario at ang itim na tela. Sa likod ng sapa, agad niyang nakita ang punong balete, malaki, luma, at tila may sariling buhay. Umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon sa paligid ay tila bumubulong. Tumindig siya sa harap ng punong balete. Pumikit. Isinalang ang 3 dasal. Pagdilat niya, nagbago ang lahat. Ang paligid ay kulay abo at luntian, tila may manipis na usok sa hangin. Ang mga puno ay baluktot, ang langit ay kulay uling. Ang paligid ay tila walang oras, ni gabi, ni araw. Sa distansya, may nakita siyang isang kubo na may ilaw ng dasera. Lumapit siya. Sa loob nito, isang matandang babae ang nakaupo sa sahig, tila naghihintay. Dumating ka rin, anito, sabay ngisi. Akalain mong ang tapang ng isang pulis ay sapat para lusungin ang mundong ito. Hindi pa man siya nakakasagot, biglang nagbago ang anyo ng matanda. Ang balat nito ay nangitim, ang mga mata ay naging pula, at ang mga kuko ay humaba na parang mga patalim. Tumayo ito, ngunit hindi lumapit. Narito ka para sa binatang pinili ng kasunduan. Pero tandaan mo, hindi mo siya basta-basta makukuha. Bawat buhay na kinuha ay may katumbas na pagsubok. At isa kang banyaga sa mundong ito. Sumagot si Carding. Hindi ko hahayaan na mamatay ang isang inosente para sa kasunduang hindi naman niya pinili. Kung kailangan kong mag-alay ng sarili kong buhay, gagawin ko. Tumawa si Baitom, isang tawa na pumunit sa katahimikan ng paligid. Isang sakripisyo. Pero hindi pa sapat yan. Kailangang patunayan mo sa pamamagitan ng 3 pagsubok, 3 gabing dapat mong pagdaanan bago mo siya mailigtas. At sa bawat gabi, mas titindi ang tukso, ang pangamba, at ang panganib. Biglang bumuka ang sahig sa harapan ni Carding. Nahulog siya sa isang madilim na kuweba na puno ng alikabok at mga ingay, tila boses ng mga nawawalang kaluluwa. Doon nagsimula ang unang pagsubok. Sa loob ng kuweba, nakita niya ang 3 pintuan. Isa ay gawa sa bakal, isa ay yari sa kahoy na may nakaukit na mata,
at ang huli ay gawa sa salamin. Kailangan niyang pumili ng isa, ngunit isang boses ang umalingaw-ngaw. Sa maling pintuan, baka hindi lang buhay ang mawala sa iyo pati alaala. Pinili niya ang pintuang kahoy. Pagpasok niya, bigla siyang napunta sa gitna ng kabubatan. Doon niya nakita si Mario, nakaupo sa gitna ng bilog na apoy, tila wala sa sarili. Mario, sigaw ni Carding. Ngunit hindi sumagot ang binata. Sa halip, nagsimulang gumapang papalapit sa kanya ang mga nilalang na may pakpak ng paniki at mukhang tao. Lumaban si Carding gamit ang itak na bigla na lamang lumitaw sa kanyang kamay, isang regalo mula sa panalangin, siguro. Isa-isa niyang pinuksa ang mga nilalang. Matapos ang matinding labanan, unti-unting nawala ang apoy, at si Mario ay tumingin sa kanya, tila may ulirat na. Sir Carding, ikaw ba yan? Mahina nitong sabi. Mario. Pupunta tayo sa liwanag. Ilalabas kita rito. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na lindol ang yumanig sa paligid. Lumingon si Carding, naroon muli si Baitom, ngayon ay nasa anyong dambuhalang ibon na may mukha ng tao. Hindi pa tapos ang unang gabi. Kung gusto mong makuha ang binata, kailangang malampasan mo pa ang 2 gabi ng pagsubok. Nais niyang sumigaw, pero sa isang iglap, nagdilim muli ang kanyang paningin. Muling nagmulat ng mata si Isa Carding. Nasa loob na naman siya ng ibang lugar, isang baryo na tila pamilyar, ngunit may kakaiba. Ang mga bahay ay katulad ng sa baryo ni Mario, ngunit ang mga kulay ay mapusyaw, parang luma at kupas. Ang hangin ay malamig, at sa paligid ay may kakaibang katahimikan na parang may humihigop sa bawat tunog. Sa gitna ng baryo may mga batang naglalaro. Nakita niya si Mario, tumatawa, tila walang anumang bakas ng pagdurusa. Lumapit siya. Mario, tawag ni Carding. Lumingon si Mario, ngumiti, ngunit hindi siya kinilala. Hindi mo ba ako kilala? Ako si Carding, pulis na tumutulong sa iyo, giit niya. Ngunit umiling si Mario. Wala akong kilalang Carding. Hindi kita kailangan dito. Masaya ako rito, sagot ng binata. Napansin ni Carding na ang mga mata ni Mario ay parang salamin, walang damdamin, walang buhay. Maya-maya'y dumating ang isang babae, maganda, may maamong mukha, at may kasamang matandang lalaking baluktot ang katawan. Patawad, pulis, sabi ng babae. Hindi ka na kailangan ni Mario. Nasa amin na siya. Ito ang bagong buhay niya, masaya, payapa, at malaya sa sakit ng mundo niyo. Napagtanto ni Carding na ang lugar na ito ay hindi ordinaryong baryo, isa itong ilusyon. Isa itong panaginip na nilikha ng mga nilalang ng dilim upang ikulong ang kaluluwa ni Mario. Ngunit para sa mga nilamon ng lugar na ito, totoo ang lahat. Lumapit ang matanda. Gusto mo siyang iligtas? Kailangan mo siyang gisingin sa katotohanan. Pero tandaan mo, ang paggising sa kanya ay hindi madali. Kung ipilit mo siyang tanggalin sa ilusyon, baka tuluyan siyang mawala. Huminga ng malalim si Carding. Tumindig siya sa harap ni Mario at tinapik ito sa balikat. Mario, hindi totoo to, wala na si nanay mo. Namatay na siya, naalala mo. At ang kasayahan na to gawa-gawa lang ng mga nilalang na kumukuha sa'yo. Ngunit biglang tumili ang babae. Ang maamong mukha ay naging maitim, at ang bibig ay lumaki ng husto na halos sumakop sa kalahati ng kanyang mukha. Ang mga mata nito ay namula. Umalinggaw ang isang sigaw sa buong baryo. Nagbago ang paligid. Ang mga batang masaya ay naging mga nilalang na duguan at nakangisi. Lumalapit sila kay Carding, dala-dala ang mga kuko nilang matutulis. Hindi ka namin kailangan dito, umalis ka, bitawan mo ang amin, paulit-ulit nilang bulong. Si Mario ay tila natutulala, parang kinakalawang ang isipan. Pero isang bagay ang ginawa ni Carding, kumuha siya ng lumang larawan na nasa bulsa niya. Isa yung litrato ni Mario kasama ang yumaong ina, kuha noong isang pagtitipon sa barangay. Inabot niya ito kay Mario. Naalala mo ito? Si nanay nena mo. Tinuruan kanyang magdasal tuwing may bagyo. Tinuruan kang igalang ang matatanda. Hindi ito ang mundo na pinangarap niyang mapuntahan mo. Biglang pumatak ang luha sa mata ni Mario. Nangatog ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang larawan. Sir Carding, totoo ba ito? Nasaan tayo? Mahinang tanong ni Mario. Sa isang bangungot, sagot ni Carding. Pero kaya nating makaalis. Ngunit sa likuran ni Mario, lumitaw si Baitom, ngayon ay anyong babae na may mga pakpak ng paniki. Hindi mo siya pwedeng ilabas ngayon. Hindi pa tapos ang gabi.
Isa pa, ang pagbabalik ay may kapalit. Muling bumuka ang lupa. Hinila si Carding palayo kay Mario ng malalakas na ugat ng punong balete. Habang nilalamon ang dilim, narinig niya ang tinig ni Mario, "Huwag mo akong iwan, sir. Gusto ko nang umuwi," at tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Nagising siya sa isang silid na puno ng mga simbolo, mga alibata at sinaunang sulat sa kisam at sahig. Nasa loob siya ng isang lumang simbahan, ngunit ang krus sa harap ay nakabaliktad. Doon, isang tinig ang muling nagsalita, malalim at mababa. "Isang gabi pa, pulis. Isang pagsubok na lamang bago mo siya ganap na mailigtas. Pero sa huling gabi, ikaw ang magiging pang-akit. Ikaw ang kailangang piliin ng dilim. Kung hindi mo kayang labanan ang takot, ang puot, at ang pagdududa, matatalo ka." Naramdaman ni Carding ang bigat sa dibdib. Ang kanyang katawan ay pagod na, ang isip ay magulo. Ngunit buo ang loob niya, hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang mapasakamay ng kasamaan ang inosente. Sa kanyang kamay, muli niyang pinisil ang rosaryong gamit niya sa mga panalangin. Isang paalala na may liwanag pa rin sa gitna ng dilim. Isa pa. Isa na lamang. Para kay Mario at para sa buong baryo na pinipinsala ng mga nilalang sa gabi. Ang simoy ng hangin sa baryo ay tila mas malamig kaysa dati. Sa ikatlong gabi ng pagbabantay ni Essie sa Carding, ramdam niya na may kakaibang tahimik, hindi ang tipikal na katahimikan, kundi ang uri ng pananahimik na parang nagbabadya ng delubyo. Hindi gumagalaw ang mga puno. Walang ingay mula sa mga kuliglig o ibon. Tila huminto ang oras. Ilang minuto bago maghating gabi, lumapit si Lola Apong Doray, ang matandang albularya ng baryo. May dala siyang isang maliit na sisidlan ng langis, isang krus na yari sa kahoy ng saging, at dahon ng tuba-tuba. "Carding, anak, ito na ang huling gabi. Kung totoo ang kutob ko, ikaw ang magiging pain," mahinang sabi nito. Napakunot ang noo ni Carding. "Pain, la. Nilalangaw ka ng dilim. Alam nilang ikaw ang humahadlang. At dahil hindi nila makuha si Mario, ikaw ang susunod nilang tatangkain." Tumango si Carding. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa likod ng dibdib niyang kumakabog, buo pa rin ang kanyang loob. "Kung ako man ang kailangang tumayo para sa lahat, gagawin ko." Nagdasal sila ni Lola Doray sa gitna ng bakanteng kapilya, at pinahiran siya ng langis sa noo at dibdib. Sa kanyang balikat, itinali ang krus. Ang dahon ng tuba-tuba ay inilagay sa kanyang sinturon, panangga sa mga aswang. Ilang saglit pa, dumating si Mario. Namumutla pa rin ngunit may buhay na sa mga mata. "Sir Carding, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Pero, wag mo nang ituloy ito, ako ang gusto nila. Ako ang dapat nila," sabi ng binata. "Hindi, Mario. Ang dilim ay hindi pumipili ng may sala. Pinipili nito ang mahina. At hindi ka mahina. Malakas ka. Dahil pinili mong bumalik sa katotohanan," sagot ni Carding. Nagsimula nang gumalaw ang paligid. Umihip ang isang mainit na hangin, kasunod ang isang nakabibinging alingawngaw. Dumilim ang kalangitan kahit maliwanag pa ang buwan. Mula sa kagubatan, lumitaw ang mga anino, mga nilalang na payat, mahahaba ang leeg, at may mga pulang mata. Ang mga aswang. Isa-isa silang naglapitan. Nasa harapan si Baitom, ngayon ay anyong lalaki, matangkad, makisig, ngunit ang mukha ay walang mata. Lumapit ito kay Carding. "Ikaw ang pipiliin namin, pulis. Ikaw ang gagawin naming tagapaghatid ng dilim. Isang lingkod na gagabay sa susunod na henerasyon ng gabi." "Ayoko ng alok ninyo," mariin sagot ni Carding. Ngunit lumapit si Baitom at hinawakan ang balikat niya. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Ang mga alaalang masakit ay bumalik sa kanyang isipan, ang pagkamatay ng kanyang ama na kapwa pulis, ang pagkabigo sa pag-ibig, ang pagdududa ng mga kasamahan sa kanya noon. Para bang dinudukot ng nilalang ang lahat ng kanyang sakit. "Hindi ka kailanman minahal ng bayan mo, Carding. Bakit ka pa lumalaban para sa kanila?" bulong ng nilalang. Saglit siyang nanghina. Napaluhod si Carding. Umagos ang luha. Totoo ang mga sinabi nito. Hindi man lang siya pinasalamatan ng komunidad sa lahat ng pagsusumikap niya noon. Palaging may reklamo. Palaging may duda sa kabutihang ginagawa niya. Ngunit sa isang iglap, naalala niya ang munting batang Sinika, ang anak ni Mario, na palaging nagbibigay sa kanya ng ngiti at candy sa tuwing siya ay dumadaan.
Naalala niya ang mga matatandang babae na binibigyan niya ng libreng sakay tuwing umuulan. Naalala niya si Lola Doray at si Mario at ang buong baryo. Isang maliit na tinig sa kanyang puso ang nagsabing, hindi mo ginagawa to para sa papuri. Ginagawa mo to dahil ito ang tama. Tumayo siyang muli. Hindi ako mahina. At lalong hindi ako magiging isa sa inyo. Inilabas niya ang krus na kahoy at saka itinaas ito. Sa ngalan ng liwanag at kabutihan, hindi ko kayo pinapapasok. Umalis kayo sa bayang ito. Napaatras ang mga nilalang. Umalulong si Baitom. Nasusunog ang balat nito sa tuwing nasisilayan ng krus. Papatayin kita, Carding, sigaw nito, sabay sugod. Ngunit hinarang siya ni Mario. Hindi mo siya pwedeng galawin. Biglang lumabas si Lola Doray mula sa dilim, hawak ang isang palayok na may nagniningas na apoy. Ibinato ito kay Baitom. Sumabog ang liwanag. Ngayon, Carding. Dasal, sigaw ni Lola. Pumikit si Carding at taimtim na nagdasal. Panginoon, iligtas niyo po kami sa lahat ng kasamaan. Protektahan niyo po ang baryong ito. Ipagtaboy niyo po ang dilim at ang mga nilalang na nais kaming lamunin sa tindi ng dasal at lakas ng paniniwala, isang napakaliwanag na liwanag ang bumalot sa baryo. Napasigaw ang mga nilalang. Isa-isa silang natupok na parang abo sa hangin. Ang gabi ay muling lumiwanag. Ang buwan ay sumiklab sa gitna ng langit. Tumigil ang hangin. Tahimik. Payapa. Bumagsak si Baitom sa lupa. Unti-unting nalusaw ang anyo nito hanggang naging alikabok. Lumapit si Mario kay Carding. Sir, natapos na. Tumango si Carding. Anak. Pero tandaan mo, ang laban sa dilim ay paulit-ulit. Kaya kailangan mong maging matatag. Laging kumapit sa liwanag. Sa unang pagkakataon, sumikat ang araw nang hindi tinatabunan ng ulap. Ang baryo ay muling nabuhay. Ang mga tao ay lumabas ng bahay at nagsimula na namang ngumiti. At si S.E. Isa Carding, ang mabait na pulis, ay naging alamat, ang tagapagbantay ng baryo, ang nagligtas sa isang pamilyang ginagabi ng aswang. Pagkatapos ng huling gabi ng laban, tila isang panibagong umaga ang sumalubong sa baryo. Ang mga tao ay nagising na may kakaibang sigla, at ang dating mabigat na presensya ng takot ay napalitan ng pag-asa. Ang liwanag ng araw ay dumampi sa bawat bubong ng mga bahay, tila sinasabi na ligtas na silang muli. Si S.E. Isa Carding ay naging bayani hindi lamang ng pamilya ni Mario kundi ng buong pamayanan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya naging arogante. Tahimik siyang bumalik sa kanyang maliit na silid sa istasyon ng pulisya at nagpatuloy sa kanyang tungkulin, subalit ngayon, mas malapit na siya sa mga tao. Pagbabago sa pamilya ni Mario, muling naibalik ang sigla sa bahay ni Mario. Si Aling Belen, ina ni Mario, ay nagsimulang tumawa at kumanta habang naglalaba. Si Inika, ang anak ng binata, ay masigla nang naglalaro sa harap ng bahay, wala na ang dati nitong takot na sumilip sa bintana. Si Mario naman ay unti-unting bumangon sa matinding trauma. Ako mismo ang magbabantay sa anak ko mula ngayon, sabi ni Mario kay Carding. Hindi ko na muling hahayaang madapuan ng kadiliman ang aming pamilya. Tinulungan siya ni Lola Doray sa tuluyang pag-alis ng mga latak ng sumpa na iniwan ng mga aswang. Araw-araw siyang pinainom ng mga halamang gamot at dinasalan. Sa loob lamang ng 2 linggo, bumalik ang kulay at ningning sa kanyang mukha. Pagkilala kay Lola Doray dahil sa kanyang kaalaman sa mga lihim ng kabubatan at katutubong panggagamot, lalong nirespeto si Lola Doray ng buong baryo. Hindi na siya tinatawag na kakaiba o mangkukulam ng mga walang alam. Sa halip, sinimulan siyang tawaging ina ng liwanag. Nagbukas siya ng maliit na silungan sa kanyang kubo kung saan maaari nang lumapit ang mga tao kung may nararamdaman silang kakaiba, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa espiritu. Maging ang mga kabataang dating takot sa kanya ay lumalapit na ngayon upang matuto ng kaalaman tungkol sa katutubong paniniwala. Ano po ba ang tuba-tuba, Lola? Tanong ng isang batang babae. Panangga sa masama, apo. Pero ang pinakamabisang panangga ay pananalig, sagot ni Lola Doray habang nakangiti. Si S.E. Isa Carding bilang tagapagtanggol hindi na lamang basta pulis si Carding. Tinawag siyang bantay ng hangganan hindi lamang ng batas kundi ng liwanag at dilim. Sa tuwing may bagong mukha sa baryo, siya mismo ang tumatanggap at sinisiguro kung ligtas ang bisita. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil sa leksyong natutunan nila, ang kasamaan ay madalas nagpapanggap na mabait.
Pwede pa rin tayong maging magiliw pero kailangang marunong tayong tumingin, paliwanag ni Carding sa isang pulong barangay. Inanyayahan siya ng ibang kalapit baryo upang magbahagi ng kanyang karanasan. Ikinuwento niya ang laban kontra aswang, ngunit hindi upang manakot, kundi upang magturo ng katatagan, tapang, at pananampalataya. Paglilinis ng kalikasan matapos matuklasan na ginamit ng mga aswang ang ilang bahagi ng kagubatan bilang taguan at tambayan, isang malaking bayanihan ang isinagawa. Nilinis ang mga tambakan, tinabas ang mga sanga, at itinayo ang mga bagong ilaw sa mga madidilim na bahagi. Kung may liwanag ang paligid, mahihirapan ang kadiliman na pumasok, sabi ni Mario habang nagtatanim ng punla kasama si Carding. Ang mga kabataan ay binigyan ng mga gawain, mga tree planting, pagtulong sa matatanda, at pag-aaral ng kasaysayan ng kanilang lugar. Unti-unti, naibalik hindi lamang ang kaayusan, kundi pati ang pagmamalasakit sa komunidad. Kwento bilang babala at inspirasyon sa tulong ng isang guro sa elementarya, na isulat ang buong kwento ni Carding at ni Mario sa isang librong pambata na pinamagatang Ang Mabait na Pulis at Ang Gabi ng Dilim. Ito ay isinama sa aralin sa ika-4 na baitang sa buong rehiyon. Hindi ito para takutin ang mga bata, paliwanag ng guro, kundi para ipakita na kahit ordinaryong tao ay kayang lumaban para sa tama. Minsan sa isang linggo, may storytelling session si Carding sa mga bata sa plaza. Tuwang-tuwa ang mga bata habang pinapakinggan ang kanyang kwento, at sabay-sabay silang sumisigaw ng liwanag ang sandata. Pagsasama ng pananampalataya, isang malaking misa ang isinagawa upang pasalamatan ang Diyos sa pagkakaligtas ng buong baryo. Ang simbahan ay muling nabuhay, hindi lamang bilang lugar ng dasal, kundi bilang kanlungan ng komunidad. Lahat ay nakiisa, Katoliko, Protestante, maging mga katutubong naniniwala sa kalikasan. Ang naging mensahe, kapag nagsama-sama ang paniniwala sa kabutihan, walang puwang ang kasamaan. Pag-iwan ng marka bagaman nanumbalik ang katahimikan, hindi kailanman makakalimutan ng baryo ang mga pangyayari. Isang maliit na monumento ang itinayo sa gitna ng plaza, isang figurang kahoy ng isang pulis na may hawak na krus, nakatayo sa harap ng isang maliit na bahay na may liwanag sa loob. Sa paanan nito, nakasulat ang mga salitang, sa bawat dilim may isang Carding na handang magbantay. Makalipas ang ilang taon, naging bahagi na ng lokal na alamat ang kwento ni Essie Isa Carding, ang mabait na pulis na nagbuwis ng buhay at panaginip para sa kapakanan ng iba. Hindi lamang siya naging simbolo ng kabutihan, kundi naging ehemplo ng tunay na serbisyo, malasakit, at pananampalataya. Kwento ng bayan, hindi basta katang-isip sa tuwing sasapit ang gabi ng undas, nagtitipon ang mga taga-baryo sa plaza upang muling balikan ang kwento ni Carding. Sa tulong ng mga matatanda at kabataan, ginaganap ito sa anyo ng dula, isang dramatikong pagtatanghal na may ilaw, tunog at dasal. Isang batang pulis ang ginaganap si Carding, habang isang matandang albularya naman ang gumaganap kay Lola Doray. Ang pamilya ni Mario ay isa ring aktibong bahagi ng palabas. Hindi ito isang nakakatakot na palabas gaya ng karaniwang horror story, kundi isang paggunita sa katapangan ng isang tao na naglaban para sa liwanag. Hindi lahat ng aswang ay halimaw sa paningin. Minsan, sila'y nagkukubli sa anyo ng kabaitan, sabi ng tagapagsalaysay. Pero may mga tulad ni Carding, tahimik, tapat, at palaging handang tumindig, pamana sa susunod na henerasyon. Ang anak ni Mario na si Nika, na dating inabutan ng sindak ng gabi, ay isa ng dalagang guro. Siya ang nagtuturo ngayon ng buhay ni Carding sa kanyang mga estudyante, hindi lamang bilang alamat, kundi bilang leksyon sa buhay. Ang liwanag ay hindi lang apoy o ilaw, paliwanag ni Nika sa klase. Ito ay ang kabutihan sa ating puso. Tuwing tayo ay tumutulong sa kapwa, nagsisindi tayo ng liwanag. Ipinasa ni Nika ang mga lumang notebook ni Carding na may mga tala tungkol sa kanyang mga karanasan, mula sa simpleng pagsita sa mga pasaway, hanggang sa mga gabing nagbabantay sa tahimik na baryo. Ang mga notebook na ito ay ginawang police journals, na binabasa ng mga bagong recruit sa istasyon ng pulisya. Isa sa mga bahagi ay ang nakasulat, kapag gabi na at takot ang mga tao, ikaw ang tanging inaasahan nilang naglalakad. Huwag mong hayaang bumagsak ang liwanag sa iyong mga mata. Carding, pangangalaga sa likas na yaman. Ang kagubatang dati tinaguan ng kasamaan, ay ngayoy naging lugar ng panalangin at pamamahinga. Tinawag nila itong liwanag na gubat. May mga kabataan na nagbabantay rito, nagsasagawa ng clean-up drive, at naglalagay ng mga panandang kahoy na may mga kasabihang nagbibigay inspirasyon. May isang lumang puno na hindi pinuputol dahil dito raw humilig si Carding isang gabi bago ang huling laban niya.
Sabi ng matatanda, naroon pa rin ang kanyang enerhiya, ang kanyang hangarin na protektahan ang lahat. Basta't may nangangalaga sa gubat, may bantay pa rin si Carding, ani Lola Doray. Si Carding hanggang ngayon walang asawa o anak si Carding, ngunit hindi siya kailanman naging mag-isa. Sa puso ng bawat bata sa baryo, siya ang kanilang Tatay Carding. Sa bawat nanay na naglalakad pa uwi mula palengke, siya ang iniisip nilang tagapagbantay. At sa bawat binatang tulad ni Mario, si Carding ang simbolo ng pagiging tunay na lalaki, hindi sa lakas, kundi sa lakas ng loob. May mga nagsasabing minsan daw, sa gitna ng ulan, may nakikitang pulis na naglalakad sa may masukal na daan patungo sa baryo. Hindi ito nababasa ng ulan, at sa kanyang dibdib ay kumikislap ang isang maliit na krus. Ngunit kapag nilapitan, nawawala ito sa hangin. Siguro ay si Carding yon, sinusigurong walang bagong panganib, bulong ng mga matatanda. Pagtatapos ng kwento, simula ng pamana ang kwento ni Essie Isa Carding ay hindi natapos sa laban kontra aswang. Sa halip, ito ay naging simula ng mas malalim na pagbabagong espiritual at kultural sa kanilang lugar. Mula sa takot ay tumubo ang katapangan. Mula sa gabi ay sumilay ang umaga. Ang kanyang buhay ay nagpapatunay na ang kabayanihan ay hindi kailangang malaki o magarbo. Minsan, sapat na ang isang pulis na handang magbantay habang natutulog ang iba. Pangwakas na salita sa mga mambabasa ng kwentong ito, naway maisapuso natin ang aral ni Carding. Hindi natin kailangang humarap sa aswang para maging bayani. Kailangan lang nating tumindig para sa tama, magmahal ng totoo, at manindigan kahit walang nakakakita. At kung sakaling dumating ang gabi ng kadiliman sa inyong buhay, huwag kalimutang may liwanag na kailanmay hindi nawawala, ang kabutihang nasa loob ng inyong puso. A6